Kapag mag-isa ka sa kwarto at tumatahimik na ang lahat, may tanong na kumakatok. Ilang beses mo na bang binali ang pangako mo sa sarili mo? Ilang umaga na ang lumipas na sinabi mong gigising ka ng maaga, pero hindi. Ilang Lunes na ang dumaan na sabi mo, start na talaga, pero bukas na lang ulit. Kung nasasaktan ka sa tanong na yan, good. Buhay pa yung lalaking nangangarap sa loob mo. Ngayon, hindi tayo magmo-motivate. Gagawa tayo ng sistema. Science-based, no fluff, disiplina na dumidikit kahit di inspired. What's up guys? Ako nga pala si Tio Bry, ang host ng Do You Think. Kung gusto mo ng self-improvement, mag-subscribe ka na dito sa channel na to. Help me reach 100,000 subscribers. Maraming salamat din sa mga nagla-like, nagko-comment at nag-share. Nakakatulong po ito sa channel natin para mas madami pa tayong mabagong buhay. At pwede nyo rin pakinggan to sa kotse para kung gusto nyo namang matuto habang topic. Today, the science of discipline as a man. Paano gumagana sa utak, hormones at environment. Paano ginagawa araw-araw kahit may trabaho, pamilya at temptations. Ang goal natin, hindi ka lang gaganahan. Gagalaw ka. Yun ang importante. Bibigyan kita ng malinaw na steps na kaya mong simulan mamaya pa lang. Ano nga ba ang anatomy ng disiplina? Ano yung simple science? Tatlong bahagi ang naglalaro kapag nagdidisiplina ka. Yung prefrontal cortex mo. Ito yung driver o CEO. Ito yung nasa harap ng utak mo. Ito yung planner at brakes mo. Pag kulang sa tulog, stress, humihina ang braking power ng prefrontal cortex mo. Ang basal ganglia, ito naman yung autopilot mode mo. Dito nakasave ang habits. Mas madali kung gagawin mong automatic kaysa willpower palagi. Meron din tayong dopamine system. Ito yung motivation currency kung tawagin natin. Ito yung reward prediction. Umaangat to kapag may progress at malinaw na susunod na hakbang. Bumabagsak ito pag puro overstimulation ka. Ano yung overstimulation? Which is nangyayari na ngayon. Ito yung doom scrolling ngayon sa mga Facebook, sa social media. Ito yung mga junk dopamine, pagkain ng junk foods, panonood ng Netflix. Ito yun pag overstimulated ka. Kaya I couldn't stress this even further. Mag-meditation kayo tuwing umaga, 1 hour meditation. Kasi ang laking tulong nun, nasa-center mo at na-control mo yung overstimulation mo buong araw. Ano ang takeaway natin dito? Ang disiplina equals i-assist mo ang driver, prefrontal cortex, i-program mo ang autopilot mo, at i-tune in mo ang dopamine mo. Ito yung 4 na common lies about discipline. Diba? I-bust natin yung mga myths nito. Nasa willpower lang yan. Mali. Ang willpower ay parang baterya. Nauubos. Kailangan ng system. Kailangan perfect morning routine. Hindi consistency equals complexity. Kapag tunay na lalaki ka, hindi ka napapagod. Hormones, sleep, stress, biological ang epekto. Lakas ang magpahinga ng tama. Kaya matulog kayo na maaga. Hintayin mo yung motivation. Yan, isa yan. Isa yan sa mga hinihintay mo yung motivation. Ang daming tao naghihintay ng motivation pero hindi dumadating. Yun na, walang nangyayari sa buhay nila. Hindi ganun yun. Motion creates motivation. Ano ibig sabihin nito? Gumalaw ka muna. And then, saka ka magkakaroon ng gana. Ganun siya. So just move, just do something. Diba? Ito yung mga core formulas nitong pinag-uusapan natin. Ayan yung identity. Andyan yung triggers. Andyan yung friction. Then, andyan yung feedback.
Ano yung identity? Example ng identity. I am the kind of man who keeps small promises. Ang triggers nun, pag sinasabi mo yan, is yung oras, lugar, and cue. The more fixed yun, the less debate. Diba? Pero ito yan, may friction kasi yan. Bawasan sa good habits. Gawin mong mas madali. Dagdagan mo sa bad habits. Gawing mahirap. Diba? Yun. Yun ang para malagyan mo siya ng friction. Ngayon, sa feedback naman, kitang-kita mo na yung progress, checklist, timer, reps, dopamine, likes, visible wins. Ang line na iuukit mo, hindi ako naghihintay ng feeling, yan sabihin mo sa sarili mo. Ini-engineer ko ang environment. Diba? So sa akin, meron kasing morning control niyan. Ito yung ipaprime natin, yung driver. Bakit umaga? Kasi the highest chance for prefrontal bago sumugod ang mundo. Sa umaga yan. Yan yung paggising mo. Diba? So ito yung 4-step. Morning control. Priming the driver. Bakit umaga? Kasi sa umaga ang highest chance for prefrontal bago sumugod ang mundo. Ano yung 4 na step na AM primer or morning primers natin ng 30 minutes? Unang-una, pagising mo, uminom ka ng tubig. Then, magpa-araw ka sa bintana mo or ilaw. Diba? Gisingin mo yung circadian rhythm mo para hindi ka groggy. 5 breath cycles, huminga ka. Diba? Inhale in 4, hold in 4 seconds, and then exhale slowly in 6 seconds. Bakit importante itong breathing na to? Kasi ina-activate natin ang parasympathetic nervous system natin. Ito yung nagpapakalma sa atin. Ito yung nagtatanggal sa atin sa survival mode. Ito yung kalmadong lakas. Micro movement, 3 to 5 minutes, di ba? Mag-push up ka, mag-squats ka, or mag-walk. Di ba? Yan ang gawin mo. Gumawa ka ng move, therefore mag-start ka. And then gumawa ka ng isang page plan. Isulat mo ang one big thing. 2 maliit na 2 to 3 bullets lang ang gawin mo. Walang essay. Huwag mo siyang pakomplikahin. Diba? Ang rule dito, walang social media hanggang tapos ang unang deep work block. Meaning, mag-focus ka muna, Pomodoro technique, 25 minutes, focused work muna bago ka mag-break. Tung 5 minutes, dun ka magtingin ng social media kung gusto mo. Pero mas maganda, wala. Bakit? Novelty hijacks dopamine. Ibibigay mo muna sa trabaho mo, hindi dun sa feed, sa social media. So now, gets nyo na. Diba? Nakikita nyo na paano gumagalaw ang dopamine spikes natin sa utak. Ngayon, ano nga ba yung mga work blocks that stick? Ito yung 50, 10, or 25-5 engine. Ayan yung Pomodoro na sinasabi ko. Ultra Dian Science, simplified natin. 45 to 90 minute cycles ang natural focus waves ng tao. Diba? Ito yung kaya nating mag-focus. 45 minutes or 90 minutes. Gamitin mo ang 50 minutes na deep work, okay, and then 10 minutes break. Diba? Or 25 minutes deep work and then 5 minutes break. Gawin mo siya ng 3 cycles. Diyan yung nagsisimula nun. Sa akin, pag nagsa-start ka, magandang start yung 25 minutes and then 5 minutes break. Diba? Sa work naman, walang notification. Off mo yung notification mo. And then focus on one task muna. Usually, the hardest tasks yun ang unahin mo para habang fresh pa yung utak mo. Sa break naman, tumayo ka, uminom ka ng tubig, at tumingin ka sa malayo. No scrolling. Pero para sa akin, pag inom mo ng tubig, pagkaroon ng pagkapaaraw mo, or gusto mo habang nagpapaaraw ka, nagme-meditate ka na, isabay mo na yung 1 hour meditation mo. Ngayon, bakit ito nag-work? Because the brain loves starts and finishes. Kada block, mini-finish. Microdopamine, mas madali sa next block. Diba? The body needs oscillation. Ito yung focus into recovery. Discipline fails kapag puro push. Walang release. Doon nagpe-fail kasi yan. So ano nga ba yung tools na magagamit mo? Magkaroon ka ng visible timer. Gamitin mo yung cellphone mo kung gusto mo. Kung nakikita mo, mas nagagawa mo kasi siya. Especially for visual people. Napaka-importante niyan.
magkaroon ka rin ng dopamine hygiene. I-control mo yung reward sa buhay. Don't let it control you. Ikaw ang mag-control ng dopamine mo. Meron akong tinatawag na temptation bundling. Mag-workout ka muna plus paborito mong podcast. Ang ganda nun, di ba? Nag-workout ka na, nakikinig ka pa ng podcast, nagla-learning ka na, di ba? Tapos, pag gumagawa ka ng admin task, madami yan, yung mga nagtatrabaho dyan, pakinggan mo yung mga chill music lang. Ito yung reward na nakakabit sa useful action. Ito yun, di ba? Ang ganda, sinasabay mo yung reward dun sa mga actions na ginagawa mo, mas ginaganahan ka. Delay the hit. Di ba? Nagke-crave ka ng social media. After 1 block, dun ka lang mag-check and 2 to 3 minutes ka lang mag-check ng social media. So yan, i-delay mo yung dopamine. Mas maganda yan. Tapos, i-reduce mo rin yung noise windows mo. Mag-set ka ng 2 notification windows sa day lang. Diba? For example, 12 noon or 5 p.m. Yun lang. Doon mo lang siya gawin. Doon lang pwede may notification. Tapos, i-track mo yung mga wins mo, hindi yung hours. Like for example, 3 outputs, 8 hours mo na natapos. So, okay yun. I-track mo yung wins. I-track mo yung progress na nagawa mo, yung productivity mo. Tapos ito, mas maganda, sabihin mo sa sarili mo itong mantrang to. I earn my dopamine through deeds, not doom scroll. Ganda, di ba? Okay, meron tayong tinatawag na friction engineering. Make good easy, make bad hard. Di ba? Again, ulitin natin. Make good easy, make bad hard. Okay. Is it making sense? Gawin mong madali at tama. The night before layout, yung gym clothes mo, water bottle mo, laptop mo, open mo sa tamang file. So ito yung the night before, i-layout mo na, ayusin mo na. Tapos mag-default calendar ka na. The same time, same place for your core habit. Diba? Halimbawa sa workout mo and then sa mga deep work mo. Kasi fix beats fancy. Gawin mong mahirap ang mali. Yung logout mo plus 2-factor authorization sa apps na kumakain ng oras. Ilagay sa separate device kung kaya. Yung junk food mo, i-out of house mo na yan, yung junk food mo. Kapag gutom ka, talo ang willpower. Late night scrolling, charger sa sala, hindi sa tabi ng kama. Sa sala mo ilagay, di ba? Wag sa kama. Actually, yung phone mo nga dapat iniiwan mo sa sala. Magkaroon ka na lang ng talagang alarm clock sa kwarto. Remember, environment beats discipline kapag pagod ka. Ngayon, punta naman tayo sa testosterone, stress, and sleep. Diba? Sa sleep, 7 hours i-target mo buong gabi. Pag kulang ka sa tulog, ibig sabihin weak ang prefrontal cortex mo. So, ang equals ito, magkakaroon ka ng mga cravings. Lift or move. 2 to 4 times a week resistance training. Ito yung mag-workout ka. Dito ka magkakaroon ng better insulin sensitivity, mood, and drive. Sun and steps. Magkaroon ka ng daily sunlight, di ba? 6 to 8K steps baseline, di ba? Yun yung gawin mo. 6,000 to 8,000 steps or maganda nga 10,000 or 15,000. Hindi kailangan heroic, kailangan lang tuloy-tuloy. Consistency dapat. And then yung stress dose mo. Ang ibig ko sabihin dito, coffee over water. First 90 minutes, huwag kang uminom ng coffee. Uminom ka lang ng tubig, especially pagkagising mo dahil dehydrated ang katawan natin nun. Diba? Plus, magpa-araw ka, light, plus first meal para iwas yung jitter mo. Diba? Evening shutdown, 15 minutes, i-low light mo. Yung tomorrow shortlist mo, screen off buffer. Kapag hindi sinasarado ang araw-araw, bukas ang utak, ang hirap matulog. Meron akong health note. Kung may kondisyon, kausapin mo nga pala yung doktor muna. Huwag kang basta-basta babanat nito. Because science works best kapag personalized. Diba? At kung gusto mo namang mag-deep dive dito sa mga bagay na to, available tayo sa online coaching. I-email nyo lang ang tiobrightv@gmail.com. Again, hindi po ito libre. Para lang po ito sa mga seryoso na gustong umangat sa buhay. Pag gusto nyo ng one-on-one coaching via Google Meet, mag-email lang kayo. And then lastly, yung social accountability nyo. Ito yung men's brotherhood advantage. Studies or no studies, alam mo na to.
Mag-isa, mahirap. May kasama, mas madali. The two-man rule. Kung ka-broke ka na pareho ang goal cadence, weekly 15-minute call, wins, kung saan ka stuck, and then next 3 moves mo. Magkaroon kami ng public scoreboard. Ito yung mga shared documents or pick ng checklists nyo. Diba? And then consequence light. Na mismo ang promise, ikaw ang bibili ng kape next time. Masaya, pero may skin in the game. Why this works? Because Ben respond to clear goals plus friendly pressure. Discipline becomes a team sport. Ang ganda, di ba? Meron din tayo magkaroon ka rin dapat ng failure protocol. It's when you fall off the wagon because definitely you will fall off the wagon. Rule number 1, mamimiss mo yan. Miss once, never twice. Okay lang mag-miss ng isa, but don't miss twice. Nahulog ka, huwag mo nang gawing identity. Gawin mo ulit bukas. Mas maliit kung kailangan. Rule number 2 is shrink to fit mo. Di kaya ng 50-10, gawin mong 25-5. Di kaya ng 30-minute workout, gawin mo ng 10 minutes. Momentum first. Rule number 3, postmortem, not PT. Isang tanong, ano ang tatanggalin ko, idaragdag ko sa environment para hindi na ito maulit? Diba yan? Tanong mo sa sarili mo yan. Diba? Kung napagod ka sa dami ng pangakong hindi natupad, tandaan mo, hindi ka broken. Hindi lang naka-engineer ang araw mo para sa lalaking gusto mong maging. Simulan mo rito. Unang-una, yung morning primer natin. That's tubig, light, 5 breaths, and 3 to 5 minutes movement, push-ups or whatever. First deep work block with timer. Yung 25-5, yung Pomodoro technique, and then yung 50-10. Friction engineering. Good, easy. Yung bad, pahirapin mo. Dopamine hygiene. Reward after deeds. Diba? Pwede mo gawin reward yung dopamine after mo maging productive. 2-man rule. Weekly 15-minute check-in mo. I-check-in mo dun sa friend na pinagkakatiwalaan mo. Huwag kang umasa sa inspiration. I-design mo ang disiplina. Sa dulo ng araw, lalaki ka. Hindi dahil mataas ang boses mo. Kung hindi dahil tinutupad mo ang sinabi mo sa sarili mo. Ako nga pala si Tio Bry. Kung gusto nyo tong self-improvement na to, gusto mo tong video na to, nakatulong to sa'yo, mag-subscribe ka na dito sa channel. Help me reach 100,000 subscribers. Pakinggan nyo sa Spotify, mag-like, mag-comment, mag-share. Kung may natamaan sa'yo, gawin mo ngayon ang unang 5-minute promise. Push-ups, page, pitch, prayer, or plan. Tapos sabihin mo sa sarili mo, I am the man who keeps small promises. Kita tayo sa next episode.